Jericho at Kim hindi naaapektuhan sa kanilang hiwalayan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Pinatunayan ni Jericho Rosales at dating misis na si Kim Jones na maaaring maging magkaibigan ang mag-ex. Nilantad ng aktor na noong pumutok ang balita tungkol sa kanilang hiwalayan nito lamang buwan ng January ay magkausap pa raw sila nito at kinamusta ang isa't isa. Tinatawanan na nga lang daw nila iyon. Ang pinakamagandang part daw at masasabi nilang success ay noong naramdaman nilang naiintindihan sila ng mga tao na nangyayari talaga ang mga ganitong bagay. Hindi raw kailangang palaging maging malungkot dahil na i-transform naman daw nila ang relasyon sa mas espesyal, ang maging magkaibigan. Normal at naiintindihan daw nila ang nararamdaman ng mga tao na maging malungkot ang mga ito sa naging hiwalayan nila. Pero para sa kanila raw ay isa ito sa pinakamagandang nangyari sa kanilang relasyon. Gusto rin daw nilang maging inspirasyon at ipakita sa lahat na, hey, look, it can be done. You can be friends with your ex. Isa pa sa nilantad ni Iko ay may ginagawa raw sila ng dating misis na bagong pelikula. Sina Kim at Jericho ang dapat tularan ng mga naghihiwalay na hindi kailangang maging pangit ang breakup. Kung kaya naman palang maging peaceful ang breakup na gaya sa kanila at pag-usapan ng maayos at mag-move on na. Kaya marami ang bumilib sa kanila. Habang nakaabang naman ang netizens kung may something na ba sa ex ni Kim at kay Catherine Bernardo na napapadalas ang pagkikita, bongga. At sa kabilang balita naman, Rhea at Heidi mahihirapang magbuntis dahil sa PCOS, miracle pag nagkaanak. Sanjo Marudo, Rhea at Heidi at Jella at Heidi. Mismong ang kapatid ni Rhea at Heidi na si Jella at Heidi ang nagsabing hindi buntis ang kanyang ate, tulad ng mga naglalabas ang chika sa social media. Ayon kay Jella, na huling napanood sa hit kapamilya series na Senior High, fake news ang balitang nabuntis na ni Sanjo Marudo ang kanyang fiancé at magkakaroon na sila ng baby. Say pa ng young actress at dancer, na-diagnose ng polycystic ovaries syndrome or PCOS si Rhea, kaya mahihirapan daw itong magbuntis agad. Pero nabanggit din ng anak ng award-winning actress na si Sylvia Sanchez na may plano rin naman talaga sina Rhea at Sanjo na bumuo ng sariling pamilya, lalo pat na sa edad na rin ang dalaga para magkaroon ng kaniyang anak. For me, I can't say much yet. For now, no. They are trying, that's for sure. My sister has PCOS and it would be a miracle if she has a child. Well, at least my parents also are supportive for that. My sister nga kasi is at the age turning 32 this year. Medyo kailangan na din. Ang pahayag ni Jella sa panayam ng ABS-CBN. Ayon pa kay Jella, kasundo rin niya si Sanjo at botong-boto naman siya sa aktor para kay Rhea. Aniya, naiyak pa nga siya nang mag-propose ang aktor sa kanyang kapatid. I love you, Kuya Z. I was so happy that when they told me, I cried. I love how Kuya Z proposed to her. He just did it in bed, just both of them. Just woke up so we weren't there. Aniya pa sa naturang interview. Last month, ibinandira nga ng celebrity couple ang kanilang engagement. Pero wala pa silang ibinibigay na detalye about their wedding plans. Sa isang panayam naman, inilarawan ni Rhea ang relasyon nila ni Sanjo. Happy, settled. It's nice, I mean. I used to be in a relationship being passionate in the sense na parati kayong nag-aaway. Parating umiiyak kasi yun ang napapanood natin. Hindi pala, it's comfortable and easy. He's very easy to get along with. Aniya pa. At sa kabilang balita naman, Carla 15 years na sa GMA. Gusto pa ba nila ako o i-renew pa ba ako? Kwestiyon ni Carla Abellana ang kanyang kakayahan bilang artista at umaming medyo napaning din kung gusto pa ba siya ng GMA. Kaya naman feeling relieved ang aktres at TV host nang muli siyang papirmahin ng exclusive contract ng GMA Network kamakailan.
Ngayong taon, ipinagdidiriwang ni Carla ang ika-15 years niya bilang isang loyal kapuso at abot langit ang pasasalamat niya sa mga bossing ng GMA sa patuloy na pagtitiwala sa kanyang kakayahan bilang aktres. Ang bilis tumaan ng panahon at kahit ako rin, hindi ako makapaniwala na 15 years na ang chika di umano ni Carla sa panayam ng Updated with Nelson Canlas podcast. Hindi naman kasi ako nagbibilang And wow, ganun na ako katagal, as in sulit kapuso, aniya pa. Sa naturang panayam, nabanggit nga ni Carla na may pagkakataon nakakaramdam din siya ng doubt o pag-aalinlangan sa kanyang sarili bilang artista. Kahit sino namang artista, you are not assured of anything for the rest of your life. Dadating talaga sa point na mako-question mo anyway. Gusto pa ba nila ako? I-renew pa ba ako ng GMA? Lalo na kapag naghihintay ka, pahayag pa ni Carla. Hanggat walang signing, walang kontrata. May times na tatanong mo yon, nako-question mo yon. Kinakabahan ka rin at some point, aniya pa. At nang bigyan uli siya ng exclusive contract ng GMA7, relief syempre, given na yung grateful, given na yung happy and excited. Pero more on talagang relief. That's why relief yung aking pakiramdam. Kasi nabigyan ng assurance na they still trust me. They still believed in me. And pwede pa akong magpatuloy. Sabi pa ng ex-wife ni Tom Rodriguez na si Carla Abiliana. In fairness, hindi natatapos ang pinagbibidahan niyang GMA Afternoon Prime series na Stolen Life. Kasama sina Gabby Concepcion at Beauty Gonzalez ay may kasunod na agad siyang project. Makakasama niya si Bia Alonso sa upcoming Kapuso series na Widow's War, na spin-off ng GMA Murder Mystery series na Royal Blood at Widow's Weed. At sa kabilang balita naman, Barbie hindi tumulad sa mga nagmamalaking nanood ng Eras concert. Buti pa si Barbie Fortesa, mas nakakatuwa ang attitude. Kung ang maraming celebrity ay todo ang pagmamalaking nanonood sila ng Eras tour ni Taylor Swift sa Australia, Japan at ngayon sa Singapore, hindi nakiuso ang kapuso aktres. Maligaya na siya na natanggap ng ilang Taylor Swift merch, t-shirt at friendship bracelet mula sa kaibigang si Rain Matienzo na bumiyahe sa Australia para manood ng concert. Kasi para sa akin, ito po ay sa akin lamang. I just feel like it's a splurge for me, sabi ko sa sarili ko. If magpe-perform siya dito sa Pilipinas, I will definitely watch it. Say ni Barbie sa interview ni Nelson Canlas sa 24 oras. Aniya pa, gusto niya pero pinigilan siya ng pagkakataon. I really like it. But to have to spend for a flight, accommodation, and syempre, to maximize your time to wherever she's performing, parang it's too much of a splurge. Especially, I'm coming from just finishing a house. So parang kasi, if it's just for that, I'd rather spend it for something else. Feeling ko naman magpe-perform siya ulit soon. Paliwanag pa ni Barbie na mas nakakabilib. Hindi tumulad sa mga celeb na gumastos na nga, todo pa ang promote sa kanilang social media. Pero pag local concert naman, super deadma. Tama naman kasi si Barbie.